Kasi tapos na yung bagyo eh. Tapos na yung bagyo. Naranasan nyo ng lumabas ng bahay pagkatapos ng bagyo? 'Di ba ang ganda ng araw? Eto na yun. Kaya sa lahat ng bagong salin, ako napakaswerte nyo. 'Di ba? Kasi tapos na lahat eh. So, yun kaya ko lang po pinakita sa atin kasi pag tayo nag-aalok, nag-i-invite, hindi madali. Pag nagnegosyo tayo sa IM, mahirap. Pero kung ganun ang reward, yung iba nga nag-a-abroad pa eh. Ako kaya ayoko naman mag-abroad, although yung mga nasa abroad, nandyan na po kayo, no? Kumbaga ano na lang, no? Kumbaga trabahuhin na lang natin. Ako kasi dati naisip ko rin yan. Kaya lang, ayoko naman din iwan yung family ko. 'Di ba? Ang hirap din na realize ko mahirap pagka hindi kasama pamilya. Kaya mga OFW na nandito, nako, saludo kami sa inyo. Grabe po yung sakripisyo nyo, 'di ba? Pero syempre, ayaw naman natin na tumagal din tayo ng, 'di ba? As much as we can, mas maaga tayo makakauwi, mas maganda. So, guys, yun po yung vision natin. Again, the point, ako po, kaya ako po din ginagawa ang IM, really because of the passive income. I don't want to work for the rest of my life, di ba? Mas maganda yung control mo yung buhay mo. Sino sa inyo yung ganon? Okay ba sa inyo guys, yung ikaw na yung tatapos ng kahirapan sa family nyo? Okay ba sa inyo yan? Pwede ba tayong magkasundo lahat na ikaw na yung tatapos sa kahirapan, sa sumpa ng kahirapan sa pamilya nyo? Okay? Can you type yes, I am? Type nyo nga dyan, yes, I am. Hindi madali, pero huwag kayong mag-alala. Kasama nyo naman kami nila mentor. Nila mentor Yobi, mentor Ivy. Di naman namin kayo papabayaan eh. Kasama namin kayo sa laban na to. So alalayan namin kayo, ha? So as long as willing, no? Walang problema. Pero once again, kaya lang po tayo nahihirapan kasi wala tayong prospect o hindi natin alam paano ba mag-invite. So that's why yan po ang topic natin. Ako nung bago po ako, natatandaan ko, may mga pagkakataon na napanghihinaan ako or nalolobat ako. May mga ganon din ba dito? O ako lang yun? Alam mo yung excited ka pag kasama mo yung mentor mo, pero pagka hindi na kayo magkasama, napapaisip ka na, ano pa bang pwedeng karir? Ano pa bang pwedeng negosyo? Yung mga nakaka-relate ha? Ayaw umimik. 'Di ba? Pero alam nyo po, doon ko napatunayan na kaya ko pala naiisip yon dahil hindi ako nakaka-invite. So it means, kaya ka lang napanghihinaan pag wala kang kausap. Pag konti ang prospect mo, nagkokos siya ng burnout sa'yo. Kaya meeting makes money. So as much as you can, dapat lagi kang nagpo-prospecting. Ito po sa lahat ng bago o luma, listen, sa sasabihin ko po, 80% of your time must be focused sa prospecting. Ulitin ko po 80% of your time kailangan nakafocus sa prospecting. Kasi this is numbers game. Huwag natin siyang gawing complicated. So if you have 100 minutes, you spend 1 minute to one person. Manage your time wisely. Huwag po kayong magsasayang ng oras sa isang tao lang. Dapat marami kang kausap sa isang araw. Isa po yan sa common denominator. If you study business owner na successful, sila yung mga taong maraming ka-meeting. So I have a question po sa inyo. Nakakailang meeting ka sa isang araw? Sabi ng iba, yun lang.
Yun lang. Kailangan lagi kang may bagong nami-meet. Di ba? Kasi yan ang negosyo natin. Kailangan may bago kang prospect lagi. Di ba? Sa kahit anong paraan na maka-encounter ka ng iba't ibang tao. Kung wala ka namang gagawin, labas ka. Kung yung prospect mo, onti lang, kausapin mo na. Di ba? Alam mo yon, paanuhin mo agad siya. Kumbaga parang, just like there was this one day na ano po, na wala talaga ako makausap masyado. Eh, yung iba kong prospect, parang ayaw makipagkita. Nakaranas na ba kayo ng prospect na, hindi ako makapunta sa Green Hills, malayo. Di ba may mga ganon? Eh kung ano sabi niya, dito lang ako sa Fairview. Eh alam niyo naman sa Fairview, traffic, di ba? So sabi ko, total, wala naman akong gagawin ngayon. Sige, puntahan ko to. Ang pangalan niya si Mama Claire. Yan. Ewan ko lang kung nakikita niyo siya. Si Mama Claire, siya po yung bago ko rin na-refer. Um, taga Fairview. I think 1 or 2 weeks pa lang siya, nakaka 40,000 na siya. Palakpakan naman natin. Pwede na yun, di ba? Tapos sa Sabado, I think, no, hindi ko lang alam kung kasama si Mentor Ivy. Si Mentor Yovi nandun, alam ko eh. Sa kanya yung ano, sa kanila yon, may guest sila na, I think mga, sabi niya mga 100 eh. Ang guest nila sa McDo. This Saturday, sa Fairview. Tapos meron na siyang core meeting, meron na siyang core. Ayan, pakita ko lang. Nakapag-build na siya ng core niya. Tapos may na-recruit siyang doktor. Ayan. So ito yung core niya. So kasama ako sa meeting nila. Ayan. Kita ko lang. Ewan ko kung nakikita niyo. Ayan. Kita naman no? O, yan yung core niya. Tapos may napa-join din siyang doktor. So I think sa Sabado, I don't know, kahit na 50 lang yung guest nila, pwede na, di ba? Sabi niya kasi sa akin 100 eh. Sabi ko power ka. So galing yun saan? Sa imbis na wala akong gagawin, puntahan ko na lang. Ganon din yung kay ano, kay Francis, yung taga San Pedro. San Pedro, ano yan eh, parang Laguna. Ganon din. Kasi sa page ko, bihira ako mag-open. Pero yun, pag nakita ko na parang may kakaiba, tinatawagan ko agad, lalo na pag nakita kong potential. Alam nyo, mahirap po makahanap ng taong potential. Pag nahanap nyo, asawahin nyo na. Huwag nyo pong sayangin kasi ang hirap makahanap ng tamang tao tapos pinapabayaan mo lang. 'Di ba? So, dapat po talagang samahan mo. Alalayan po natin kasi it's about building leaders. So, ang unang point na gusto ko pong i-share sa inyo, na alam ko yung iba sa inyo alam na rin to, pero reminder lang. Na? Ang tawag po dito ay fearless prospecting. Ayan. So, kasi syempre, importante pa rin ang pagpo-prospect. Ayan, pakita ko po sa inyo. Importante pa rin po ito eh. Ayan. So, share screen lang ako. Ayan. So, fearless prospecting. Kailangan wala kang takot pag namumrospect po tayo. Ayan. So, mamaya explain ko yan kung bakit ba importante yung fearless prospecting na yan. Kasi po, it doesn't matter kahit saan mo nakukuha ang mga taong nakakausap mo. Kung sa TikTok man yan, kung nagfe-Facebook ads ka man, or nag-o-organic ka lang, nagfe-Facebook PM ka lang, it doesn't matter. Ang importante dyan kung paano mo kinakausap. Correct? Yan. So yan ang pinaka nagmamatter talaga. Pero, very simple lang, no? Alam nyo sa prospecting, kailangan lang magkaroon ka ng routine. Kailangan lang meron kang araw-araw na sinusunod. Probably 20 to 30 message a day. Probably may 5 o 10 kang tinatawagan every day. So hahanap ka ng numbers mo. So kung kaya mo ng 5, kaya mo ng 10, kung kaya mo ng 30 na message every day, the better.
Mamaya explain ko sa inyo kung bakit yan importante. So, prospecting muna tayo. So, sa fearless prospecting, merong tinatawag na body language. So, pag namomrospect po tayo, mga kapatid, dapat aware ka sa emotion mo. Naranasan nyo na ba na parang ano ka, parang feel bad ka, wala ka sa mood, tapos nag-prospecting ka. Tapos parang ang bigat. Naranasan nyo na yun. Yung parang, parang ang hirap kumausap ng prospect, di ba? Kaya ang unang-una talaga, feel good ka muna. So dapat grateful ka, ngiti-ngiti ka dyan, di ba? So dapat be happy habang ginagawa nyo yung negosyo natin. Kailangan maging masaya po tayo. Kahit na, kasi yung happiness naman, depende naman yan talaga sa malaking factor dyan pag grateful ka. Di ba? So, kaya ayusin po natin yung emotions natin, mga kapatid, ha? Huwag po laging galit. Okay lang ba yon? Ayan. Pag laging galit, nakakapangit. Ayan, ha? Kaya, huwag po laging galit. Dapat po masaya tayo, ha? Okay lang ba yon? Ayan. So, next. Ayan. So, eto na yung pinaka-importante sa lahat ng sasabihin ko siguro with regards to fearless prospecting. So, eto yung tinatawag na don't think, attack. Kapag meron po kayong mga naiisip na strategy or may nakita kang prospect, may naisip kang prospecting strategy, huwag nyo pong papatagalin yan sa isip nyo. Kasi po, wala naman po tayong ginagawang masama. In fact, marami nga tayong natutulungan. Halos karamihan ng kumikita ng malaki sa IM, nagpapasalamat sa nag-invite sa kanila. Kasi kung hindi sila na-invite, baka hindi nagbago yung buhay nila. So, nasa atin yung alas, tayo po yung nag-share ng opportunity. So, ngayon, bakit ba hindi mo pwedeng patagalin? Kasi po, pag pinatagal nyo yan, yung mind nyo will magnify the risk. So pag may mga nakikita kayong prospect, halimbawa, i-chat ko ba to o hindi? I give you example. Si Mentor Marlon Santos, nakatabi ko sa bus sa Singapore, Mentor Ivy. Tapos we were talking about influencer. Kasi si Mentor Rodalyn, may nakuhang mga live seller. Ayun, hindi pala influencer, live seller pala yung pinag-usapan namin. Tapos sabi niya, ano po nangyari sa live seller nyo? Ayun, kinausap namin, isa lang. Ayun, ito matindi rin to ah. Alam nyo ba, yung live seller na yon, sabi ni Rodalyn, mentor, samahan mo ko, puntahan natin to, may invite, may iba din makikinig bukod sa kanya. Kasi siya member na eh. So, kaka-join lang. Pero pagdating doon, walang guest. Yung kakausapin ko sa San Pedro Laguna, yun na rin yun yung member na. Ang pangalan si Rowena. Pangalan no Rowena. So, sabi niya, sige, gusto ko lang maintindihan. Kasi dominant eh. Kung naka-encounter na kayo ng mga dominant na negosyante. Huwag ka mag-alala. Sabi niya, mababawi niyo lahat ng pagod niyo sa akin. Sabi niya gano'n. Ano ko yan, hahatawin ko yan. Sabi niya gano'n. Ako naman, sige, ganyan. So, tinok namin. Tapos, alam mo nung tinok namin siya ulit, pinaintindi namin, nagustuhan niya, nag-jade, nag-upgrade yun eh. Tapos, I think 1 week lang, na-refer niya 10 jade. Kaya nga, yun nga yung sinasabi natin. Sabi nyo nga, wow, type nyo nga dyan, wow. 10 jade. Tapos ngayon, may mga pay na siya ulit na jade. Kasi nagpunta ng ibang bansa, pero ngayon may mga pay na ulit. Yun yung sinasabi natin kanina na pag nakakakita kayo ng mga alas, tutukan nyo. Samahan nyo talaga. Kahit na nasa babang-baba nyo yan. Kasi ang hirap po makahanap ng alas. Kaya kailangan mabilis yung pang-amoy mo sa alas. Okay? So, now, si Mentor Marlon, sabi niya, anong background nila? Mga live sellers, sabi ko sa kanya. Nagkukwentuhan lang kami. Sige, sige.
Tapos habang nasa bus kami sa Singapore, Mentor IB, nag-type na agad siya ng caption, looking for live sellers. Ganun, ganun. Tapos post agad. Wala pang 3 minutes. I think 1 minute kami nag-usap. After 2 minutes sa pag-usap namin, na-post siya na agad in 3 minutes. Eh tayo, di ba, kapag pag may naiisip ka, hindi kailangan pulido eh. Next year ko na simulan. Hindi pa maganda yung camera eh. Tsaka yung cellphone ko luma eh. Di ba? Ito yung tinatawag na don't think attack mindset. Pag nagpo-prospecting tayo, huwag kayong mahihiya na kasi sayang. Halimbawa, sa Facebook, nakita mo yung friends mo nag-post, eh hindi mo pa nai-invite. Tandaan nyo to pag ikaw nag-isip ng 2 seconds, 2 to 3 seconds, your mind will magnify the risk. I give you example online and offline. May nakita ka, yung friend mo nag-post, hindi mo pa siya naaalok ng IM, tapos sabi ng utak mo, alokin mo siya sa IM. 1, 2. Pagdating ng 3 seconds, hindi mo inaksyonan, sasabihin ng mind mong kabila. Yung kabila, sasabihin sa'yo, wag na, kasi di ba mayaman na yan. Tsaka, mukha namang maayos yung buhay niya, baka i-reject ka lang. Di ba? Hanggang sa hindi mo na siya i-approach. Kahit sa offline, ganun din. May naramdaman ka di ba? Kasabay mo sa jeep, kasabay mo sa restaurant, or sa Grab, di ba? Tapos sabi mo, uy, prospect to Pwede sa IM to nag-isip ka pa. 1, 2, 3. Pagdating ng 3 seconds, ayun na. Yung mind mo magsasabi na sa'yo na, wag mo na alokin. Busy na yan sa trabaho. Tsaka nagmamadali ka, may meeting kayo sa team. Totoo yung mga sinasabi ko pag lagi kang nag-iisip ng mga ganon, kasi that's how the mind works. Dapat aware ka kasi, hindi naman yan kumbaga, hindi naman kalaban mo yung mind mo Pero ganun siya nag-work. Kaya nga, bigyan kita ng sample paano nag-work ang mind Kapag ka negative, mas clickable siya sa social media. Pagka negative. Tinan mo yung katulad ngayon, 'di ba? Gigil na gigil ka kay Katniel. Oh. Yung iba may sakit Gumaling Mentor IB gumaling. May sakit, masama pakiramdam niya naghiwala yung Katniel. Na alive nang gigil anong ginawa? Ni-network. Ganun pala si DJ, no? Nag-cheat pala, nag-cheat. Ang malupit niyan, damay pa yung mga lalaki. May mga lalaki ba na damay dito? Anong sabi sa inyo ng mga misis nyo? Anong sabi ng mga misis? Kaya ikaw yan ang mga opening Kaya ikaw ayan, damay na naman. Damay-damay na, di ba? So mga kapatid, yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin dito, don't think attack. Ano man ang naiisip mo, huwag niyong papatagalin. Kasi pag pinatagal mo yan, hindi mo na gagawin yan. Hindi mo na sila ipoprospect. Mentor TJ, pag inalok ko, kung i-reject ako, totoo yun. Di ba? Pwede ka ma-reject talaga. Pero okay lang yun. Importante nag-alok ka. Di ba? At least alam nila na nag-IM ka. Kasi mahirap naman na hindi mo inalok. Sayang. Pag yan naalok ng iba, sa iba pa sasali. So once again, don't think attack. Yung iba kasi nasusobrahan sila sa sa isip kung sino yung mga pwedeng alokin. Hindi sila nag-aalok na nag-aalok. So, you cannot say, ayan tandaan niyo sasabihin ko you cannot say
The right words to the wrong person. And you cannot say the wrong words to the right person. So sa Tagalog, walang tamang sasabihin sa taong negative or ayaw. At walang maling script sa taong open-minded. So it means, kahit hindi po maganda ang script nyo o pagkakasabi nyo, pag yung taong nasa harapan mo, naghahanap ng opportunity talaga, mapapajoin mo. Ganun po yun. Timing is everything. Hindi mo alam, baka mamaya ang ganda lang ng mga post niyan sa social media, namumblema na pala sa pera. Baka mamaya hindi mo alam, ang ganda lang ng post sa social media, may problema pala sa health. Diba? So, kaya nga inaano natin na huwag tayong mag-judge sa mga pinoprospect natin. Importante lang po talaga maalok natin silang lahat. Are you guys learning ba? May natututunan po kayo. So ngayon, eto yung question. Sir TJ, ano ba yung gagawin ko? Ako ba ay mag-a-attract ng prospect o ako ay maghahabol ng prospect? Yan. Ano sa tingin nyo? Ako ba ay mang-a-attract ng prospect sa pamamagitan ng pagpo-post ko everyday? Or ako ba ay maghahunt ng mga prospect, ipi-PM ko sila, 'di ba? Hahabulin ko talaga sila. Ano ba yung dapat kong gagawin? The answer is both. Dalawa. Dalawa yung gagawin mo. At least, no, kumbaga, na-attract mo rin sila. At the same time, hinahanap mo rin sila. Ganun po yan, no? Ayan. So, ito yung daunting attack, no? Tapos, kasanayan lang din po natin yung dapat masanay lang naman tayo mga kapatid makipag-engage sa conversation. Hindi nyo naman po trabaho magparami ng alam mo yun, ma-invite agad. Ang goal mo lang talaga is expose yourself, magparami ka ng kaibigan, makipag-usap ka araw-araw. Your network. Ayan, tandaan nyo po ito. Your network will determine your net worth. Ulitin ko po. Nakadepende ang bank account mo sa dami ng kakilala mo. Yan po ang common denominator ng mga taong nananalo in life. Marami silang kakilala. So I have a question po. For the past 1 week, ilan po ang nadagdag sa prospect nyo? For the past 1 week. For the past 1 week or 1 month, nakapag-build ka ba ng relationship sa mga contacts mo? Especially yung mga bago mong friends sa Facebook. Mentor TJ, paano ba mag-build ng relationship? Sa pamamagitan ng pagla-like ng post nila, pakikipag-usap sa kanila, pagko-comment sa mga post nila. That build relationship. Just create a conversation na pwede mo silang makausap. 'Di ba? So yun po yung kakailanganin talaga natin with regards to this, no? Kailangan po laging nadadagdagan yung ating mga prospect. Hindi lang po marami, sabi ng iba, paramihan lang ba to? Hindi lang po paramihan. Palaliman din ng relationship. Kasi kahit marami kang, let's say you have 1 million followers or friends, pero hindi naman kayo nag-uusap, wala yun. Mas maganda na yung 500 lang yung friends mo, pero kakilala mo lahat. Nakakausap mo. So mag-i-invest ka talaga ng time, mga kapatid, with regards to prospecting and building relationship. Ganon, Mentor TJ, mahirap pala, no? Yes. Pero isa lang sasabihin ko sa iyo, mas mahirap maging mahirap. Mas mahirap mag-work habang buhay
mas mahirap mag-abroad. At mas mahirap pag walang pera. Mahirap din po itong ginagawa natin. Pero 2 to 3 years lang. Di ba mas masarap yung ganun, 2 to 3 years lang na hirap? Di ba? So yun po yung kakailanganin natin, no? So with regards to prospecting muna tayo, nag-aalok tayo. Mamaya sasabihin natin yung mga script. Pero ang pinaka-importante dito, na ma-magnet mo rin yung mga prospect mo. Sa pamamagitan ng lagi ka nilang nakikita. So guys, yung nakikita ko yung mga post sa mga members natin dito, consistently every day, you are doing good guys. Keep it up, no? Kumbaga, ituloy nyo pa. Hindi kasi agad agad eh. Hindi po agad yung mentor, 1 buwan na ako nagpo-post, wala pa rin. 1 buwan pa lang. 'Di ba? Wag po kayong mapanghihinaan agad kasi alam niyo 'yun, ang titignan mo dito yung long term eh. Kailangan, alam mo ang ganda ng problem na sinosolve natin eh. Alam niyo ba 'yon? Kasi ang problem na sinosolve natin, nandun tayo sa prevention eh ng kalusugan ng tao. Prevention is better than cure. Nandun tayo. So yung iba, ang business nila, kunyari food. Pag nagutom ang tao, ang pumapasok sa isip ng tao, Jollibee, McDo, KFC. So ang problem na sinosolve nila, pag nagutom ang isang tao, dapat walang ibang iisipin yung brand natin. Yun ang goal nila eh. Have you noticed yung mga kilalang brand kahit kilala na, nag-a-advertise pa rin? At ito yung matindi. Manood ka ng TV, paulit-ulit ang commercial. Paulit-ulit. Ang tanong, bakit? Do you have any idea kung bakit nila pinapakilala pa rin yung brand nila kahit kilala na? Bakit nila pinapakita pa rin? Gusto niyo sagutin ko bakit? Type nyo nga dyan yes, no? Type nyo nga yes. Ang reason kaya nila ina-advertise kahit kilala na sila, kaya paulit-ulit gusto nilang nakikita mo yung Jollibee, yung McDo. Kaya paulit-ulit nilang gusto mo makita. Alam mo kung bakit? Kasi pag paulit-ulit mo nakikita, papasok sa subconscious mind mo. Alam nyo ba yung conscious tsaka subconscious? Pagka-conscious, sino dito yung hindi pa marunong mag-drive? Di ba ganun ka? Yung mga hindi marunong mag-drive, conscious na conscious sila sa clutch, sa gas, sa side mirror, sa rear view, sa windshield, dun sa manibela. Conscious ang tawag doon. 'Di ba? Pero pag tumatagal ka na, sabi nila si Mon daw, 'di ba? Pag tumatagal ka na, sa mga marunong na mag-drive dito, have you noticed, kahit na may kausap kang iba, minsan nga nakauwi ka ng bahay na hindi mo alam paano ka nakauwi. Kasi ang gumagana na sa'yo, subconscious. Hindi ka na conscious sa pagdadrive kasi nasa subconscious mo na siya eh. Pag parati mo kasing ginagawa, papasok siya sa subconscious. So hindi mo na kailangang isipin, automatic nang gumagalaw yung katawan mo. Are you guys learning? Okay? So pagpasok sa subconscious mind, nagiging automatic. Kaya nga, yun ang goal ng mga big brands. Gusto nila, pag naisip mo yung pagkain, Jollibee, KFC, McDo ang papasok sa isip mo. Ang pinaka-extreme goal nila, alam nyo kung ano? Na kapag dumating yung panahon na nangailangan ka ng toothpaste, ang nasa isip mo, Colgate. Ito pa yung pinakamatindi. Nasa yung tipong sobrang tinanim nila yung brand nila sa'yo. Hindi na toothpaste ang tawag mo. Colgate na. Are you guys learning? So pag may naisip ka, kailangan mo ng toothpaste, automatic pumupunta ka dun sa pwesto ng Colgate.
'Di ba sa grocery, pag nangailangan ka ng toothpaste, yun na yung dinadampot mo kasi yun yung nakikita mo lagi. Dapat pag nag-isip ng health ang isang tao o may problem sila sa health, ikaw ang nasa isip nila. Pag naisip nila ano magandang negosyo, pangalan mo ang lumalabas. Ang tanong bakit? Kasi lagi ka nilang nakikita ay may business ka eh. Are you guys learning? Kaya ngayon yung importance na lagi ka nagpo-post. Hindi mo man aanihin ngayon yung iba po dyan, 1 year, 6 months, probably iba 2 years bago mo maani. Pero madalas yung mga mahirap makuha, yan yung mga alas. Kaya tuloy-tuloy ka lang kasi lahat yan bayad. Lahat po yan bayad, no? So, yun, sabi ng iba, learning daw, learning, ha? Okay. So, sa pamamagitan ng pagiging raving fan. Eto na, guys, listen to this sa sasabihin ko. Matindi to. Painom muna. Ang IM Worldwide po, talagang matitindi ang mangyayari. 'Di ba? Although hindi ko po alam yung totoong mga mangyayari, pero isa lang ang sigurado ako. Papagandahin ng pagagandahin yung branding natin, yung mga billboards natin, dadami ng dadami. Yung product natin, sobrang effective, sobrang ganda. So, ang trabaho mo na lang, i-promote mo na nasa IM ka, na member ka ng IM. Kasi, dadating ang panahon, hahanapin ka ng tao. Kasi yung product natin, kilala na. Ganun po ang ginagawa ng IM para maging madali. Kaya lang, kahit na ang ganda ng ginagawa ng company, pag hindi alam ng mga tao na IM ka pala, hindi mo masasalo. Kuha niyo po yon. Hindi niyo masasalo yung mga tao na supposed to be sa'yo magjo-join, pero dahil hindi ka nagpo-post consistently, sa iba sila sumasali. Dahil hindi ka nagpo-post consistently, sa iba sila bumibili ng barley. Pakitype nga dyan sa comment section natin. Ganun pala yun, mentor. Yes. Kaya kailangan po natin itong tiyagain. Kailangan nating maging consistent. That is the key. Kasi ang ginagawa ng company natin, matindi po talaga. Tayo lang po yung may mga billboard sa EDSA. Alam nyo ba yun? Tayo lang ang may free car, free house and lot na fully paid na incentives. Tayo lang yung nagbibigay ng bonus tuwing nakakaapat, nakakalima. Tayo lang din ang may travel na 3 to 4 times a year for free. So, ang ganda-ganda ng IM Worldwide, kaya lang, hindi nyo po masasalo to pag hindi alam ng tao na IM ka pala. Pag hindi alam ng tao na consistent ka. Kaya kailangan tuloy-tuloy ka. Sa mga hindi pa 5,000 yung friends, paabutin nyo na ng 5,000. Sayang. O, kailangan po natin yan. So ngayon, bukod ba doon, Mentor TJ, ano ba yung mga kakailanganin natin dyan? Once again, ulitin ko lang po. Pagka consistent po kayo, magko-compound po yan. Hindi agad ngayon. Kung mga bago ka pa lang, 3 months ka pa lang, tuloy ka lang. Magugulat ka after 1 year. Kasi nga nakikita ka lagi ng mga friends mo. Eventually, yung iba dyan nawalan ng work, yung iba dyan kapos sa income. Yung tipong pag naisip ng tao na kailangan kong mag-invest sa health, ikaw ang papasok sa isip. Kailangan ko ng business, ikaw ang papasok. Kailangan ko ng pera, pangalan mo ang pumapasok sa kanila. Kasi alam nila matutulungan mo sila through business. And believe me, there's a lot of people na merong ganong problem. May problema sa pera, naghahanap ng second source of income, at marami rin tao na naghahanap sila na paano pa mai-improve yung health nila. Kasi nga marami sa family nilang high blood, diabetic, constipated, dysmenorrhea. Gets niya?
So dapat pag nagkaroon sila ng ganung problem, ang pumapasok sa isip nila, ikaw. Yun po yung key doon. So now, the question is, consistent ka ba? Simula nung nagsimula ka hanggang ngayon. Yan. Kailangan maging consistent po tayo. So deal ba tayo dyan? Pakitype nga sa chat box natin, deal. Simula ngayon, magpo-post na ako ng 3 times a day. 2 times a day. Consistent. Di ba? Then eventually magugulat ka after 1 year, yung iba sasali na sa'yo. Mag-PPM. Nangyayari ba sa inyo yun? Yung may mag-PPM na lang sa'yo, just sasali na lang agad. Wala nang tanong-tanong. Di ba? Wala pa yan. Yung nangyayari sa inyong pay-in ngayon, wala pa yan. Yan pa lang yung glimpse nung sinasabi natin ngayon. Kasi eventually, as you get results, lalong dadami ang sasali sa'yo. So now, ano ba yung nakaka-attract? Ang number 1 attraction na pinaka-effective talaga, results. Pakitype nga po sa chat box, results. Kaya yan talaga ang uunahin mong makuha. Kasi you have to show possibility. So sa mga wala pang sasakyan, yan ang uunahin mo rin. Results. Kasi ang tao tumitingin sa resulta mo. Correct? So yun yung pinaka ultimate magnetic marketing or attraction marketing. Kaya yung mga top mentors natin, ang dami na papajoin. Alam nyo kung bakit? Grabe yung results eh. Kung friend mo siguro sila, kakilala mo sila dati, no? Tapos nakikita mo yung mga nangyayari sa buhay nila. Grabe, ma-amaze ka. Mapapajoin ka talaga eh. So that's why you need results. Walang taong sasama po kasi sa'yo pagka hindi ka nagkaka-results. So you do the results for your team. Halimbawa, may grupo ka na 10. Tapos pinilit mo magkaroon ng results na sasakyan. Lalong mai-inspire yung mga ka-team mo na posible pa lang magka-resulta. Lalo na kung kilala ka nilang nagko-commute. 'Di ba? So unti-unti po 'yun. Pero pipilitin natin na nagkaka-results tayo. Kasi 'yun po yung nai-inspire yung iyong ka-team. So now, ano yung mga kailangan ko pang gawin, Mentor TJ, para makapag-magnet ako ng mga clients, ng mga prospects? Another thing na pwede nyo pong gawin, kahit paulit-ulit basta consistent, walang problema. Ito yung tinatawag na testimony. Pakitype nga po dito sa chat box, testimony sell. Pakitype po, testimony sell. Yan na po yun. Paulit-ulit lang. Ang dami natin testimony. Naku po, sobrang dami talaga. Di ba? Okay lang ba may ituturo ako sa inyo na content multiplier? Ito na yung pusa namin. Nag-aano na siya. Okay? Okay lang may ituro ako sa inyo na content multiplier. Ito po yung pinaparami mo yung content mo sa pamamagitan ng pagpo-post ng different strategy, no? Like for example, in-interview ko si Mon ng 3 minutes. So yung interview ko sa kanya, video 'yun. Tapos pwede kong gawin yung video, gawing text. Yung text, yung video ko pwede ring gawing photos. Pwede ring gawing quotes. 'Di ba? So namumultiply ko yung isang activity lang namin ni Raymond na in-interview ko siya ng 3 minutes. So yung pinag-usapan namin sa video, pwede kong gawing text. Tapos pwede ko rin ilagay sa photo. Tapos pwede ko rin i-capture yung
kung ano man yung quotes na pwedeng quotable doon. So yun yung tinatawag na content multiplier. So kahit na ang video mo 100 lang, kung i-multiply mo siya, pwedeng maging 300. Dahil binigyan mo siya ng iba't ibang format. So, pero kahit na wala pa yon, no, kunyari hindi mo pa nagagawa yun, ha? Alam nyo sa video pa lang ng testimony, napakarami na. Testimony cell, mga kapatid. Ang dami, sobrang daming testimony. Kaya nga, have you noticed sa office, minsan pag may time, mag-i-interview lang ako doon ng kung sino-sino kasi I want to capture testimonies. Kasi alam ko, testimony cell. Kaya pag may napajoin kayo or ikaw mismo, ano yung testimony mo? Si Mama Claire, nakakatuwa. Si Mama Claire, yung napajoin ko na bago, ang dami niyang maintenance. Actually, nung time na yon, parang, alam mo yun, parang wala siya sa mood makipagkita. Kasi nga ayaw niya na ng network marketing. Ayaw niya na ng networking. Pinuntahan ko lang siya sa Fairview. So, pagpunta ko doon, binigyan ko siya ng product. Ito rin ha. Ito na. Ito, on case-to-case basis. Depende sa kausap mo. Pero ako kasi, I invest in people. If I see the opportunity sa isang tao, I invest. So, binigyan ko siya maraming product. Sabi ko, Mama Claire, inumin mo to. Yan, ganyan. So, ininom lang niya. After, I think, 3 days, nagpa-BP siya. Nagulat yung anak niya na nagbi-BP sa kanya. Sabi niya, sabi sa kanya, Mama, ang ganda ng BP mo, normal. Sabi niya, hindi nga. So, nagulat siya. Alam mo ngayon, normal na yung BP niya lagi. Tapos yung mga iniinom niya na maintenance, hinintunan niya. Barley lang iniinom niya. Kaya, alam mo nung nag-share siya sa akin last week, mangiyak-ngiyak pa. Naiyak pa siya. Sabi niya, thank you talaga na pinakilala mo sa akin yung barley. Kasi kung lagi akong iinom ng maintenance, yung kidney ko ang kawawa. Baka yun pa yung ikamatay ko. 'Di ba? So, testimony cell. So pag may kausap kami, pinapakwento ko yung story niya. Mama, ikwento mo yung story mo. Kasi testimony cell. So my question is, sa timeline mo, marami bang testimony? Kwento mo dun, bakit ka na-join sa IM? Ano yung nagustuhan mo dito? Tell a story. Pakitype nga po dyan, tell a story. Pakitype po sa chat box natin, tell a story. Ano yung journey mo? Bilang empleyado dati, ba't mo nagustuhan si IM? Bilang OFW, ba't mo nagustuhan si IM? Tapos lagyan mo lang ng picture mo. Tell a story. Tell us ano yung mga na-realize mo. Probably, halimbawa, katulad ako, no? For example, bilang tambay dati, hindi ko alam yung anong future eh. 'Di ba? Kasi naisip ko kahit mag-work ako, hindi ko rin, kumbaga, yung income na gusto ko, hindi ko rin makukuha. Now, kahit kasi undergrad ako, I have a dream. Kahit undergrad ako, kahit na naging tambay kami, hindi naman ako katulad ng tambay na walang pangarap. May pangarap ako, hindi ko nga lang alam paano siya kukunin. So, nung inaaral ko na, hindi ko siya makukuha. Kahit mag-abroad ako. So, sabi ko, anong way? Kaya lang, sabi ko, kung magbe-business naman ako, wala naman akong milyon na kapital. So, anong chance ko? Anong pag-asa ko? Buti na lang, nakita ko ang IM Worldwide. Kasi kung hindi ako nakakita ng gantong opportunity kung walang IM, I don't know kung nasaan ako ngayon. Totoo lang, di ba? So, tell a story. You can share kung ano na yung nangyari din sa'yo. Di ba? So ngayon, ako talagang I'm very thankful sa passive income. Doon ako natutuwa eh.
Na yung tipong kahit hindi ako mag-effort, may pumapasok. Gusto niyo ba yung ganun? Di ba? Ang sarap ng ganun, lalo na yung kila Mentor May. Si Mentor May kasi 6 million a month eh. Ito na-notice ko lang din na lagi ko kasing tinitignan eh. Sa ibang business, meron po kasing tagtuyot. Merong panahon na malakas, meron ding para kang minamalas. Alam niyo yung ganon? Okay. Sa IM Worldwide, pwede pong lumakas ang business nyo katulad kay Mentor Me. Pero, pwede ring humina. Pero ang kaibahan kasi dito, kung halimbawa si Mentor May 6 million a month, pag humina, siguro mga 4. Gets nyo? Ikaw ba naman kung 4 million ka a month, galit ka pa ba? Kahit nga 2 million, malaki pa rin eh. Nakukuha nyo ako? Hindi siya katulad, kasi ako dati nagbebenta ako ng cellphone eh. Kasi raketero po ako. Kaway-kaway yung mga raketero, yung lahat ng pwedeng pagkakakitaan, pinapasok dati. Dati ganun ako eh. Alam nyo, nung nagbebenta ako ng cellphone dati, may panahon na malakas. Pero may panahon din na tagtuyot. Yung alam mo yung kahit anong gawin mo, wala talaga. Sa IM kasi may panahon na malakas, pwede ka ring humina, pero hindi siya yung, gets nyo? Hindi siya yung hina na katulad sa iba. So kung from, kunyari, nagti 3 million ka, pag humina ka, siguro mga 2 o 1.5, mahina na yun. Di ba? O tas wala pa tayong overhead expenses. Ayos ba yun? In the future, hindi po kayo mababaon sa utang ha? Madaming businesses, pag tumagal, nababaon na sa utang yung business owner. Kasi nga, kailangan nilang i-survive yung negosyo nila. Totoo po yun. Based on my research, yan po yung nakikita ko. Sa IM, habang tumatagal, gumagaan. Yun po ang ano. Ang mahirap dito, kumapit po kayo, ang pinakamahirap, simula. Ang pinakamahirap simula. Duduguin ka talaga. Pero pag nalagpasan mo naman, nako, congratulations. Ang nag-aantay sa'yo talagang matindi. So once again, consistency and tell a story and tell a testimony. Kuha ka lang ng testimony pag nasa office ka, men, pwede ba kitang interviewin dun sa ano nyo, sa yung nung gumamit kayo ng product. May product testimony ka ba? Sabihin niya, oo, meron. Sige men, 2 minutes lang, video kita. Oh, may pang-upload ka na. Oh, tsumeke ka, gawin mong testimony. May makasamahan tayo. Di ba? Ang dami mong magiging friend sa IM na pwede mo kunan ng testimony para lagi kang may pang-post. Testimony cell. Magugulat ka na lang na yung ibang friends mo pala merong similar situation dun sa in-interview mo. Are you guys learning? Are you getting this, ha? Ganon po yun. Ngayon, halimbawa, nakagather ka na ng 50 posts. Ang dami kay Miss Maritoni lang. May mga training sila Miss Maritoni, 1 oras eh. Hati-hatiin mo yun. O kaya yung mga testimony ng iba, i-compile mo lahat. O swerte nga natin sa Team Stallion, sila Mentor Ivy, nagko-compile na yan ng mga video eh. Kokopyahin mo na lang, ipopost mo na lang. Di ba po? So, kailangan meron kayo nun. Halimbawa, naka-compile ka na ng 100, paulit-ulit na yun. Paulit-ulit na yun. Halimbawa, meron kang 60-day content. Oh, syempre, yung first day mo, about barley, di ba? Oh, about sa constipation. Oh. Hanggang 60 days yun. Pag natapos na 60 days, balik ka ulit sa day 1 mo. Yung una mong pinost. Wala namang problema pa ulit-ulit eh. Manood ka ng TV, yung commercial, di naman nababago eh. Yun pa rin eh. Di ba? So, consistency is the key. Okay, are you guys learning? Ayan ha. Tapos na po ang intro. Sabi ko kanina, 1 hour lang ako training.
Bakit kaya hindi nasusunod? Ano kayang problema sa akin? Okay. So, kahit 5 hours pa daw sabi ni Mentor Ivy. Okay. So ngayon, ayan ha, nagkakaroon ka na ng mga inquiry no na you know how to attract na. Oh, ayan. Oh. Kahit papaano ngayon, syempre matutunan din natin yung pag-i-invite. Ito na yung sinasabi ko kanina. Na pag namomrospect tayo, para kang para kang ano, gusto mong magka-partner, 'di ba? Kunyari lalaki ka, tapos nakamit ka ng isang tao na babae, tapos gusto mo magkaroon ng partner. Magpo-propose ka ba agad? Kakamit mo pa lang sabi mo, "Will you marry me?" Syempre hindi. So normal na ginagawa, nagkakaroon ng ligawan. Yan. Meron ba dito yung mga naligawan kayo dati? Yan. Hanggang doon lang, hanggang doon lang. Ngumingiti si Monde. Hanggang doon lang, ha? Ah, okay. Okay. So, parang ganun din yung journey ng prospect natin. Para tayong nasa, alam nyo yung Pinoy Big Brother, yung may nakatingin sa'yo. Ang mga friends nyo po kasi nakatingin yan sa pinopost nyo. Hindi lang nila like, pero nakikita nila yung post nyo. Kaya kailangan tuloy-tuloy yung pag-update mo sa kanila sa mga activity mo. Okay? So, yung testimonies, yung mga nangyayari sa'yo, ayan. So, nakakatulong po yan. Then eventually, dahil nagiging kilala ka nila, they say yes sa'yo. Ayan. So kaya importante rin po na pag nagpo-post yung mga friends nyo, nila-like, nagko-comment kayo. Isama nyo po yun sa routine nyo at least 5 minutes a day. Kaya ba natin yan mga kapatid? Kasi pag hindi ka nag engage sa mga friends nyo, hindi ipapakita ni Facebook yung post mo sa mga friends mo kahit 5,000 ba yung friends mo. So kaya kailangan nag engage po tayo. Okay? So expose yourself. Paramihan nyo po yung friends nyo. Yan. Oh, lahat ng mga hobby na ginagawa nyo. 'Di ba? Dadami ang kakilala nyo dyan. Lagi kang magyayang kumain imbis na ikaw lang mag-isa. Bro, kakain ako sa Glorieta. Kakain ako sa Shangri-La. Pag wala kang gagawin, sama ka. Ganun lang. So dumadami yung friends nyo po doon. Okay? Ayan, may tumawag. Okay. So, kailangan pag namomrospect po tayo, no emotions on the outcome. Okay lang ba yon? Pagka tumanggi, wag po kayo magagalit. Type yes nga. O kasi minsan medyo may expectation agad tayo no? Gusto mo yung kausap mo sumali agad eh. Kaya minsan nadidepress tayo, nai-stress tayo pag hindi sumali. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Walang emotion sa outcome. Okay? So, ito yung mga hinahanap natin, yung mga achiever, mas maganda kung may credit card, kung may magandang network, 'di ba? So, bakit ko 'to nilagay? Kasi hindi naman natin hinahanap yung mga taong negative, 'di ba? Or tipong walang-wala, 'di ba? Siyempre, tutulungan pa rin natin, i-share pa rin natin, pero at least pagka alam mo kasi yung hinahanap mo, mas mabilis hanapin. Minsan kasi akala natin, pipilitin mo yung ayaw. Hindi naman natin trabaho pilitin yung ayaw. Okay? So ayan. So kaya kailangan magkaroon ka ng memory jogger. Sino ba yung nag-aayos ng kotse nyo? Sino yung kakilala mo na boss? Sino yung kakilala mong janitor? So this helps to expand your mind with regards to prospecting. 'Di ba? Sino yung kakilala mo na teacher? O, naalok mo na ba yun? 'Di ba? So lahat po yan alokin natin. Kailangan malista nyo lahat yan. Huwag nyo pakawalan kahit tingin nyo hindi sasali. Kasi sa totoo lang sa negosyo natin, yung akala nyo sasali, yun yung hindi. Yung akala nyo hindi sasali, yun ang sumasali. So,
Ganun po yan. So, kailangan maano nyo to, ma-track down nyo yung mga dati nyong kakilala. Bakit daw importante kakilala? Alam nyo kung bakit? Kasi meron ka ng relationship sa kanila. Kaya pag wala kayong gagawin, wala na talaga kayong makitang prospect, tawagan nyo yung mga dati nyong kakilala o kaya kung malapit lang dyan sa inyo, puntahan nyo. Kailangan kasi lagi ka may nami-meet. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin eh. 'Di ba? Importante lang may inano ka, lumabas ka. Katulad nung si sample ko lang 'to no, si Rodalyn. Pumunta kasi kami ng ano ba 'yun? Lipa, Batangas. Pagpunta namin ng Lipa, Batangas, medyo hindi ganoon kaganda yung prospect niya. Kaya may mga ganun, 'di ba? So nangyari medyo basta hindi maganda. So medyo nahihiya siya, sabi niya, "Mentor, pinapunta pa kita sa Lipa, Batangas." Tapos, yung kausap natin, hindi interesado. Di ba? Pero, yun nga, yung tinuturo ko sa inyo, ako kasi, imbis na wala akong gagawin, puntahan natin yan, di ba? Oh, pagpunta niya doon, wala, hindi maganda yung prospect niya. Pero nag-CR siya. Pag CR niya, may dala siya mga yung IM na barley. Sabi nung kasama niyang babae sa CR, ay, nagbebenta po kayo ng ganyan? So nag-inquire sa kanya, interested. Hindi ko lang alam kung napa-join na niya. Pero baka yun yung purpose doon, di ba? So the point is, pag lumalabas ka, may nakakausap ka kaysa nasa bahay ka lang. Ngayon nga, mas madali kasi may social media na. So maganda maano rin po natin yan. So yan, before inviting, you should have a positive outlook, no? Don't feel bad, no? Especially yung emotions nyo po. Ayan, so how to build rapport with someone. Ang importante po dito, just yung sinasabi ko kanina, don't think attack. Tapos pag nakausap mo na yung tao, just talk about commonality. So pag sinabing commonality, ano yung pinagkaparehas nyo? So kung kausap mo OFW, OFW ka rin, pag-usapan nyo yung up sa pagiging OFW bago nyo i-brought up yung negosyo natin. Okay? So that's how you build rapport. So share and educate, yan lang naman yung trabaho natin. Hindi nyo po trabaho mag-convince, trabaho nyo lang po mag-share. I give you example. Kasi nung ako po ay pumunta sa Singapore, no, kami nila Mentor Ivy, hindi na ako nagdala ng sasakyan. Nag-grab na lang ako. So, pagsakay ko ng grab, iba pa yung kay na nakasakyan ko pala yung anak ni ni dito, yung mentor sa isa mentor natin sa Stallion, no? Kalimutan ko na. Nangyari, si Ate Ging, ayan si Ate Ging. Iba pa yun, pauwi na yun eh. Kasi inaalok ko rin. Sabi niya, yung nanay ko member din ng IM, sabi niya. So ako naman, syempre, laki-laki ng IM, di ko naman alam si Ate Ging pala yung nanay niya. Pinapower ko pa eh. Sabi ko, pero nung sinabi niya sa akin, kaya nga minember kami ng mama namin, huminto na ako. Kasi minember na pala sila. Pero yung papunta, kasi pauwi na yun eh. Yung papunta, ganun din, inaalok ko rin. Sabi ko sa kanya, sir, alam mo, maganda mag-barley, mag-market ka rin ng barley namin kasi ilan ang nasasakay nyo sa Grab everyday? Sabi niya, mga 30 to 40. Sabi ko, alam mo, lagay mo lang yung barley dito sa katabi mo. Yan, sa ano mo lang, katabi lang ng sa loob ng kotse mo. Tapos, ang sabihin mo lang, sir, pag may sasakay, ma'am, sir, pag interesado po kayo mag-barley, sa akin na lang kayo bumili. Ganun lang. Oh, tapos kung kaya mo dagdagan, sabihin mo lang malaking tulong po sa mga high blood, diabetic, pati may cancer. Pati rin po sa mga constipated. Yun lang, tapos na. Tapos mag-drive ka na. 'Di ba? Oh, magugulat ka eh. Sa 30 to 40 na sumakay, kahit may tatlo lang na bumili sa isang araw, halimbawa nakabenta ka ng 4 bucks, may 2,000 ka na a day. 'Di ba? So kinukwento mo lang, hindi po natin trabaho mag-convince. Trabaho lang natin i-share.
Kasi nga, pag na-share mo sa kanila, tapos may gusto pala nilang maghanap, gusto pala nila mag-business or magdagdag ng income, or gusto pala nila yung product, sila po ang magsasabi nun. Pwede ba yung nanay ko dyan? Sir, pwede ba ako dyan? Kasi sir, yung challenge ko, meron akong ganito eh. O yun, dun ngayon sila nai-interest. So ang job mo lang talaga i-share. Okay? Ah, oo nga eh, Mentor IB. TJ nga rin daw pangalan eh. Nakakatuwa, no? Ayan. Pero alam mo, ano yun ha? Naamoy ko yun. Sobrang potential yung anak ni Ate Ging. Talagang ramdam na ramdam. Kaya nga kinausap ko eh. Okay, so set the time for prospect and inviting. Ayan. So pag nagpo-prospect po tayo, mag-aalat talaga kayo ng time. Kung gumigising kayo ng 8 a.m., halimbawa 8 to 10 or 8 to 9 a.m., prospecting mo yun. Mag-aalat po kayo ng time. Makasanayan nyo na naka-schedule yung prospecting nyo. Kaya natin gawin, no? Para at least po, hindi po yan nakakalimutan at nagiging routine. Tandaan nyo po to ha. Sinong gustong gumaling sa prospecting? Sinong gustong gumaling sa prospecting mga kapatid? Tsaka sa inviting. Ayan ha. Type yes. Me. Pakitype nga me. Sa lahat ng gustong gumaling, tandaan nyo po to ha. Dapat lagi mong gagawin. Gagaling po kayo sa isang bagay na parati nyong ginagawa. Ulitin ko po gagaling po kayo sa isang bagay na araw-araw mong ginagawa. Are you learning mga kapatid? Hindi po kayo gagaling pag hindi nyo araw-araw ginagawa. Dapat araw-araw. So kung gusto mong gumaling sa prospecting, araw-araw ka mag-prospecting. Kahit hindi kayo magaling sa simula, walang problema yan. Basta gawin mo lang everyday. Kahit nare-reject ka, kahit mali-mali ang simula mo, matay mga sinasabi mo, basta gawin mo lang. Alam nyo, pag tinignan nyo po yung schedule namin with regards sa speaking and training, halimbawa sabi ng iba, no, Sir TJ, pagka nagsasalita po kayo, okay, magaling naman po. Sabi ng iba sa amin, no, may gumagano'n sa amin. Sir, ang galing nyo na pong magsalita, no? Pag tinignan mo yung schedule namin, almost 30 days, puno ng schedule na yung isang buwan, punong-puno siya ng IBP pati training. Kawan nyo yan. Ikaw ba naman hindi gagaling, araw-araw mo gawin? Di ba? Actually, baligtad nga eh. Pagka ikaw hindi gumaling, may mali. Araw-araw mo ginagawa, hindi ka magaling. Ano yun? May ganun ba? So in other words, pag araw-araw mong ginagawa, gagaling po talaga kayo. No doubt na po yan, ha? Kaya araw-araw po nating gawin ang prospecting and inviting. So next po natin, yan, be in a hurry. Huwag po kayong magsasayang ng oras. So ako pag namomrospect ako, ganun din minsan, no? Sasabihin ko sa kanya, kunyari prospect ko si Wilma. Wilma, napatawag lang ako kasi papunta ako sa next meeting ko. Okay lang ba 1 minute? Busy ka ba? Ayan, be in a hurry. Ang reason kung bakit maganda ang be in a hurry pag nag-i-invite ka, para hindi ka laging tatanungin. Ayan, kasi nagmamadali ka. So pag sinabi ko sa kanya, Mary, Wilma, 1 minute lang kaya ako tumawag. Naistorbo ba kita? Ayan, hindi naman, o ganyan. So sasabihin ko sa kanya, Wilma, the reason kaya kita tinawagan kasi meron akong project na ginagawa ngayon. Itong business na to, naghahanap ako ng mga taong katulad mo. So naghahanap ako ng pwedeng maging kasosyo. Siyempre, magti-teamwork tayo, magta-tandem tayo. Kung sakasakali ba, interesado ka pa kumita bukod sa work mo? Yun lang yung tanong ko sa kanya. Tapos sasabihin niya, oo naman, anong klase ba yan? Tapos ang sasabihin ko sa kanya, Wilma, ganito kasi medyo nagmamadali ako ngayon, kaya lang tinawagan talaga kita para at least malaman ko kung open ka. Kasi kung open ka, pwede kong i-share sa'yo. Pero wala naman tong commitment.
regarding ito sa iba't ibang products na I think napakalaki ng potential na pwede nating kitain. Alam ko, ang tawag dito lista nyo na lang, tandaan nyo na lang. Ang tawag dito, blocking the objections. Blocking the objections. So, sasabihin ko kay Wilma, Wilma, alam ko marami kang itatanong. Okay lang ba sa'yo sa meeting na lang natin pag-usapan lahat? Tsaka wala namang commitment to kung sakaling hindi mo magustuhan. 3 p.m. tomorrow, okay sa'yo? 6 p.m. tomorrow, okay sa'yo? Gets niya? So, you have to set the appointment agad para ma-book mo agad siya. Okay? So, next natin. Say less to more people. Kasi pag sinabi sa akin ni Wilma, hindi kasi ako interesado ngayon eh. Walang problema, Wilma. At least nagkausap tayo. Thank you for your time. Tawag ulit ako sa iba. Say less to more people. Kesa naman yung isang oras ko kinausap si Wilma, tapos hindi pala siya interested. Eh kung yung isang oras ko na-invest ko na yun sa 16 na tao, mas okay yun. Di ba? Say less to more people. Tapos recruit up. Huwag po kayong matatakot na kumausap ng mas mayayaman sa inyo, mas successful sa inyo. Kasi ang alas, mahirap kunin, pero pag nakakuha kayo ng alas, tapos ang boxing. Tama? So, huwag kayong matatakot na, kasi yung iba, men, ano to, manager to, men, ano to, business owner na to, men, magaling to. Nakakatakot kausapin. Huwag kayong matakot. Kasi hindi naman ikaw ang bida dito. Ang bida dito yung Barley, pati yung IM eh. Messenger ka eh. Gets nyo? Messenger ka eh. Hindi naman ikaw yung message eh. Nakuha nyo po ba yon? Halimbawa, may message si kay Mentor Ivy. Ako yung nagdala. Hindi naman importante ako eh. Ang importante, yung dala kong message sa kanya. Nakuha nyo po ba? So, ganun din dito. Kaya, pag nakuha nyo yung taas, merong ang networker sa Amerika, Mentor Ivy. Eh. Hindi siya nagre-recruit ng baba. Lagi lang taas. CEO, manager, lagi lang taas. Kasi na-realize niya, pagka kumakausap ka ng nasa mga matataas na tao, madali yung baba. So, ang tawag dyan, recruit up. Pero pag sa baba ka kasi nagsimula, ang hirap eh. Kunyari, crew. Ang iimbitahin niya yung vice president nila. Di ba ang hirap? Pero pag vice president yung nakuha mo, ang dali nung baba. Di ba? Ang dali niya pababa. Okay? Okay. Ayan. So, prospecting using the same interest. So, ito, ano na to? Okay. So, talunan na natin yung iba, no? Para at least medyo maano natin. Ayan, dami, no? Gusto ko dumako na tayo dun sa script mismo. So, eto by the way, invite, don't present. Kung hindi ka pa marunong mag-present, wag po kayong magpe-present, ha? Trabaho mo lang mag-invite. Alam nyo, kung pwede nga lang makipagpalit, ang sarap. Gusto nyo kayo po mag-present, kami mag-i-invite. Alam nyo saan ka nakakita ng negosyo may magpe-present para sa'yo? Di ba? Dalawa lang yan eh. It's either ikaw yung mag-i-invite, kami magpe-present, o kung gusto mo, palit tayo. Kami ang mag-i-invite, ikaw mag-present. Ang sarap kaya pag may nagpe-present para sa'yo. Di ba? Oh. So, yan po ha. So, yan. Talo na natin to. Dito tayo sa script. Yan. So, sa pag-i-invite, actually, wala namang pinaka tama or mali. Kasi nga, kahit hindi ganun kaganda yung script mo, pwedeng ma-interest yung kausap mo. Okay? Kasi maganda yung IM talaga. We're very blessed po sa company natin. Yan. So, ito yung sample ng ito yung medyo medyo nagpapa-curious ka ng konti. So, ito yung curious your prospect. So, di ba nakikipagkwentuhan ka kanina,
sa mga prospect mo, nakaka-chat mo. Tapos, tatanungin mo lang sila, "Uy, Mark, o nga pala, long time no chat long time no see. Diyan ka pa rin ba sa abroad?" O, sasabihin niya, "Oo, dito pa rin ako sa abroad." Tapos sasabihin niya, "Ikaw, what do you do?" "Ako nasa call center pa rin, nagwo-work, pero meron din akong second income na ginagawa. Sayang din kasi yung additional 20K a month. At saka home base lang naman." Ayan, tapos iba mo yung topic. "Doon ka pa rin ba nakatira?" Ayan, nakalagay dyan, no? "Doon ka pa rin ba nakatira? O nga pala, doon ka pa rin ba nakatira sa dati?" Inibay mo, parang pinapaano mo lang siya. Kasi kung pagka narinig niya yung second income, kahit maliit lang yung nilagay mo, depende yan sa kausap mo, ah. Kasi minsan sasabihin sa'yo ng prospect mo, ito yung sasabihin niya minsan eh. Ayan. Ay, hindi. Tinalunan na natin. Okay. So, minsan sasabihin kasi ng prospect mo, "Pare, ano yung sinasabi mong second income mo? Baka pwede rin ako dyan." 'Di ba? Kasi naku-curious mo sila eh. Tapos pwede mo sabihin sa kanya, "Limited slot lang kasi to. Mamaya meron kaming webinar about sa online business na nasabi ko sa'yo. In case may reserve kita ng slot, kaya mo bang maka-attend mamaya?" Ayan. So Mark, curious lang ako kung sakali merong mapagkakakitaan tapos home base lang, hindi makakasagabal sa work mo, mai-interest ka ba? Ano lang. Actually, kahit hindi ganun kaganda yung script na yan, pagka piniem mo yan, may magre-reply dyan. "Oo naman, paano ba yan?" Tawagan mo na. "Bro, magkita tayo kasi gusto ko makita mo to ng buo. Malaking tulong to. Trust me, magugustuhan mo to." Ito yung pinaka-effective eh. Trust me, magugustuhan mo to. Huwag mo muna akong tanungin, bro, sa detalye ng negosyo natin na i-discuss ko sa'yo. Trust me, magugustuhan mo to. Di ba? Binablock mo na yung objections. Kasi pag shinare ko ngayon dito, wala na tayong pag-uusapan pag nakita tayo. Tama naman eh, di ba? Pag kunento ko lahat sa telepono, bro, hindi na tayo kailangang magkita mamaya. Trust me, magugustuhan mo to, bro. Mamaya na lang natin pag-usapan lahat. Tsaka wala namang commitment to. Ganun lang. Di ba? Okay, next. Ayan. So, punuin po natin yung calendar natin. Ito, masyadong mababa to, no? 555, 5 follow-up, 5 new friends, 5 presentations online. Yung iba dyan, sinesendan mo pa ng video. So, mas maganda. Pero ako, I recommend 30 message a day. Gawin mo yan for 30 days, magugulat ka sa results. Kahit kakilala mo na yung iba, tas yung iba, bagong mong friends. Okay? So, ito na yung mga iba't iba na pwede nating gawing script. Ayan, ako minsan ginagamit ko rin to. "Uy, pare, curious lang ako. Ba't hindi ka pala nag-IM worldwide?" Para alam ko na agad yung niya. "Eh, wala naman nag-aalok sa akin." Sasabihin sa akin. "Wala naman nag-aalok sa akin." Ganun ba? O di ngayon, aalokin na kita. O, di ba? Minsan sasabihin nila, "Wala kasi akong time or wala pa akong pera," di ba? Tapos sasabihin ko sa kanila, "Bro, paano ko matulungan kita kahit na hindi mo kailangan maglabas ng malaki? Magkano pa lang ba kaya mo?" Mga ganun. So, parang to eh, parang direct approach siya na sinasagot ko yung objections nila. Okay? Ayan. May gusto akong ipakita sa iyo na source of income. Trust me, magugustuhan mo to. Available ka ba mamaya, 3 p.m.? Okay. Mamaya ako nasagutin lahat ng question mo. Kilala mo naman ako, sure ako magugustuhan mo to. Ayan. So, ayan yung mga pwede nyong gawing Pwede nyo siguro picturean na lang to kung may nagugustuhan kayo. Kung may trip lang kayo, pwede nyo gayahin, pwede nyo improve. Mark, may good news ako. I'm not sure if this is for you or not, pero gusto ko pa rin i-share sa'yo. Nakakatulong kasi siya sa akin makapagpasok ng income every day. Kung sakali ba, do you have time para tignan? Ano yan? Ito yung video, nandito lahat ng information. Let me know kung magugustuhan mo. If not, no worries, Mark. Ganun lang. So, direct approach. Ayan. Mas maganda to pag Tagalog eh. Pero pwede ng diretso IM na. Ayan. Yan, side project, isa rin sa pinaka-effective. Mark, meron akong ginagawang project ngayon kung saan magagawa natin kumita on the side. Nagpo-form ako ng team, isa ka sa napili kong pasok na pasok dito. Okay lang ba i-share ko sa'yo? Yan. So, yan yung mga pwedeng script. Business proposal.
Mark, meron akong business proposal sa'yo kung saan magagawa natin makapagnegosyo kahit nasa bahay lang. Okay lang ba i-share ko sa'yo? Yun yung mga simpleng script lang. Third party. Mark, baka meron ka kakilala gustong kumita habang gamit yung cellphone niya. Okay lang ba refer mo sa akin? Kailangan ko kasi ng dalawa. Ayan. So yan yung mga third party. Baka may kakilala ka. Doon nagsisimula. Patulong script, isa sa effective. Mark, meron akong patulong naman. Meron kasi kaming gathering tomorrow. Kailangan kong mamayang 4 p.m. at na-assign ako na magdala ng 3 na guests or 3 na tao na pwede namin ma-share ng business namin. Actually, Mark, hindi importante sa akin na ma-interest ka or bumili. Importante lang sa akin yung support mo kasi kailangan ko ng 10 tao na maipapakita yung business ko. So yan yung mga pwede mong patulong script. Business expansion. Mark, nabalita ko nasa Hong Kong ka. Meron kaming business nag-expand dyan. Naghahanap ako ng mga tao na katulad mo na nandyan. Kung sakali ba interested ka pa kumita on the side bukod sa trabaho mo. Tapos pag sinabing yes, interesado ako, o magpa-back up ka na sa mentor mo. Pero kung marunong ka na, paliwanagan mo na. Ayan. You can also offer a way out. Ibig sabihin nito, kung sakaling hindi sila interesado, bigyan mo ng pinto. Mark, pero in case na hindi ka open sa mga side income, no worries, I understand. Okay? So yan yung mga... Marami po ba kayo natututunan? Hindi na natin maano, no? Kasi ayan, napahaba yung intro ko eh, no? Pero yun nga po, no? Lagi natin tatandaan na yung regarding sa pag-a-attract ng prospect, the key is consistency, testimonies, and wag niyo rin pong kakalimutan na mag-hunt ng mga alas. So have more meeting every day, have a daily routine every day. I recommend 20 to 30 message a day, kakilala or hindi kakilala. Ako po, naniniwala po ako, ang tagumpay ng gagaling sa araw-araw na ginagawa. Kaya lang po yung iba, nahihirapan sila maka-reach ng momentum kasi hindi sila consistent. Kaya po yung iba nagko-quit kasi hindi nila nakukuha yung results na gusto nila kasi hindi sila consistent. Ang mga top mentors sa totoo lang, marami pong magaling, marami ring hindi naman pa ganun kagaling. Pero ang titindi ng results. The question is why? Ano yung sikreto nila? Isa lang, consistent. Consistent lang sa routine. Consistent lang sa pag-aalok. So, kung meron man akong gustong bigay na assignment, okay lang ba? Maging consistent tayo for 30 days. Consistent sa pakikipag-chat, consistent sa pagpo-post. Magugulat po kayo. Kahit yung mga timpla-timpla ng barley everyday, ang tindi po ng result niyan. So, maging consistent ka lang. I challenge you for 30 days. Deal? Pakitype nga sa chat box yung mga deal. Magiging consistent ako, Mentor TJ, simula ngayon for 30 days. Magiging habit mo kasi yan eh. Pag naging habit mo yan, magugulat ka na lang. Gagayahin ka ng mga napapa-join mo. Tapos magugulat ka na lang unti-unti, nakakabunot na kayo ng alas. Siyempre, lagi ka umate ng training, consistent, ginagaya ka ng mga ka-team mo. 'Di ba? So, unti-unti, nag-grow yung organization mo. At ang matindi dyan, lahat na nag-grow sa team mo, katulad mong consistent. So, ano ibig sabihin nun? Mas mabilis yung nagiging results ng bawat isa. Okay? So, yun po, Mentor Ivy at lahat ng core leaders natin sa Stallion. Thank you po for attending our training. Back to you guys. Unmute tayo mga mentors. Thank you tayo kay Mentor TJ. Grabe. Ang daming natutunan. Na-screenshot niyo ba yung mga script? Thank you, Mentor TJ. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you, Mentor TJ. Before anything else, picture muna tayo. Ayan.
Picture muna. Thank you, Mentor TJ. I am sign po, mga kapatid. Syukran, syukran. Yan, sige, wait lang po ah. 1, 2, 3, smile, Mentor TJ. Okay, lahat na po. Open cam po, mga mentors. Wait lang po ah. 1, 2, 3, smile. Ayan, wait lang. Mahabol si Mentor Lou eh. Okay, 1, 2, 3. Next page po. Wait lang po ah. Yun, okay na, Mentor Vanessa. Ayan, thank you so much, Mentor TJ Villanueva. So, wala na ba kayong questions? So, sa tingin ko, parang wala nang mga questions ng mga mentors natin. No? Busog na busog eh. Pati invite, pati script, binigay na ni Mentor TJ. Baka mahirapan pa. Diba? So, before we end, ayan, may questions ba kayo? Okay lang ba? Pa-questions pa tayo, mens? Or parang wala naman? Siguro wala na, no? Sa sobrang daming Mga ano yan, in-input mga, ni mga Mentor TJ. nagbabarley yan, mga yan. Nag-aasay berry pa, no? Ang daming tumanim. Ayun, before we end, bigyan natin si Mentor TJ ng a little token of appreciation. A certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to Thomas John Villanueva, IM Training Director, in grateful recognition for generously sharing his wisdom as special guest speaker of Stallion's Millionaire Mentorship, given the 7th day of December 2023. Yan. Milyong palakpak. Thank you, Mentor TJ. Meron po ba kayong last mga sasabihin, Mentor Ivy, Mentor Joby? Mauna na ako. Kasi hindi lang makapag-open ka mga mentors ha. Kasi ano eh, baka masira yung pagkapogi ni Mentor TJ, masapawan. Parang ganyan eh. Nagpapaubaya tayo dito ha. Ah, tawag dito. Ini-invite po namin kayo mga mentors. Tomorrow po, meron po tayong Gideon's Team Day. Offline po yon, CCEL po yon sa McDonald, Granada. No, same venue sa gustong umattend po at taga dito sa Valenzuela, pwede po kayong sumabay sa amin. At kung sino po naman yung gusto pumunta diretso, magsabi lang po para mag-guide po namin kayo kung paano papunta. Malapit lang po yan sa IM office, no? Malapit lang siya. Dapat po mga 7:30 sharp nandun na po tayo lahat, or much better po 7 p.m. Nandun na po tayo lahat para at least makita na natin kung ilang pagkain yung o-orderin ni Mentor TJ. Kasi libre po lahat ni Mentor TJ yon, sa hindi po nakakaalam. Hindi, joke lang po. Tapos po, wear daw po tayo ng color black as per Mentor Drex. By his request, wear daw po tayo ng color black lahat. Sa mga pupunta po, wag po kayong papayag na ikaw lang. Dapat may kasama kang leaders mo. Kahit pa paano, 3, 4, 5 kayo, ganun, per person. Sabi nga ni Kuya Drex, bring one eh. Each every one of us, kung magdadala tayo ng isang leader natin o member natin, okay na po yun. At least na-leverage po tayo. Kasi ano po, grabe po yung ano doon, yung guest speaker natin tomorrow, Mentor Jonathan Capili, ang kapatid po na ang kuya po ni Mentor Precious Grace Capili, ni Mentor Pitch Capili. So marami po tayong matututunan doon, no? Baka yun na lang ang kulang sa iyo na marinig mo para talagang itodo mo lang itodo. So ganun. At the same time, Mentor Ivy, bago kita bigay, Mentor DJ, andiyan ka lang ha. Kita-kits po tayo sa McDonald, malapit po sa SM Fairview tomorrow. No. Sa Saturday,
exactly 5 p.m. po. Dapat po nandun po kayo. Or kung gustong sinong mabol hanggang 5:30. Meron pong magaganap dyan na Grand IBT presentation sponsored by Team Victory. Tama ba? Mentor TJ, no? Ang magpapaliwanag po ng mga products dyan, mga doktor, kaya magdala kayo ng may mga sakit, di ba? Yung mga nasa ospital, labas nyo na, di ba? Dali nyo doon. Kasi may doktor na magpapaliwanag ng body natin paano siya makakatulong sa kanila. Especially, no, sa mga talagang nagme-maintenance na, ganyan, etc. And then, dala din kayo ng mga may sakit sa bulsa. Kasi, kami bala ni Mentor TJ magpaliwanag doon para gumaling yun, ha? So, yan. Punta po kayo. Free po yan. Huwag kayong mag-alala. Sa McDonald's, wala po kayong babayaran doon sa McDonald's, malapit po sa SM Fairview. Kung sino pong gusto sumabay, magsabi lang po, ha? At kung sino gusto dumiretso doon, PM lang po para may instruction po namin kayo kung paano po pumunta. Yun lang po, maraming salamat. Salamat, Mentor TJ. Salamat sa mga naituro mo sa team. Grabe, I love you. I love you. I love you sobra. Ayan. Si Mentor Ivy po, may sasabihin ka po ba, Mentor Ivy? Nagtatype na pala si Mentor Ivy. Ando na pala yung announcement. Amazing evening po. Mentor TJ, maraming salamat po ulit sa mga learnings. Actually, I am learning. Dami kong notes. And marami rin akong biglang nag-pop up na idea. Diba? Bigla ka nakakaisip ng script. Dami mo ng script. Sinend ko na nga agad sa GC. Baka makalimutan ko pa. So, send na agad. Then, execute na agad. God willing, mamaya at saka bukas, gawin na agad natin. Tama yun eh, yung napakalaga talaga nun, yung kahit sa iba't ibang training ni Mentor TJ, palagi niya yung sinasabi, yung don't think, attack. Mahalaga po yun mga mentors Actually, isa yan sa characteristic ng successful na tao. Na ayan yung isa sa characteristic na pagkakaiba ng isang successful na tao sa hindi. No? Sa hindi. Kasi marami namang mga actually na magagaling na hindi pa successful. Ang kaibahan lang nila dun sa mga naging successful na hindi nila agad in-execute kung ano yung naiisip nila. Diba? Totoo po yun. Diba minsan ang ganda-ganda ng idea mo tapos nagulat ka yung kapitbahay mo in-execute na. Nagulat ka yung kaibigan mo in-execute na. Tapos sayang, naisip ko din yun eh. Di ba yung parang ganun? Nangyayari sa atin yun eh. Tapos nagugulat ka, ina-execute na ng iba. So, napakahalaga talaga nun, yung don't think attack. No? Yung ano na yan. Kaya lahat ng learnings natin ngayon, di ba? Huwag natin hayaan na after ng training, masayang. Tandaan niyo po yun. Sayang po kasi nag-alat ka na rin lang ng 1.5 hour to attend the training. Tapos hindi mo i-execute, talo ka. Diba? Sobrang talo ka. Kaya make sure inalat mo na yung oras mo ngayon and I hope hindi siya nasayang. Kasi grabe, $1 million idea yung mga binagsak ni Mentor TJ kung naintindihan mo lang ng malalim. Sobrang ang dami mong makukuhang wisdom doon sa mga sinabi niya. Sobrang dami. Actually, sobrang dami. Overload na nga ako. So, kaya kailangan, after this, apply agad natin mga mentors, no? So, para lahat tayo after 5 years, no? Ikaw yung kasama dun sa sinasabi ni Mentor TJ na minimum nag-1 milyon passive. Doon ako na-excite eh. No, yung dami, no? Dami. Soon in time, madami tayo na magpa-passive. So, grabe lang. Nakaka-excite, no? Kasi 6 years pa lang si IAM. Imaginein mo naman si Mentor May. Nagsi 6 million na. Eh, paano pa pag 10 years na? Maganda, after yung 10 years na yun, kasama na tayo sa nagpa-passive. Yun yung masarap. Kaya ngayon, kahit alam ko, December ngayon, yung iba, pwedeng nagpapahinga na, nararamdaman na yung holiday feels, di ba? Kaya nagpa-fluctuate yung numbers natin sa Zoom kasi normal yan, season yan, na yung iba
feeling nila nagpapahinga na sila. Pero mga mentors, tandaan nyo, sayang yung panahon, mga mens. Habang bata ka pa, humataw ka na. Habang bata ka pa, habang malakas ka pa, humataw ka na. Maniwala ka po, mens. No, ayun lang, Mentor TJ. Add ko lang, yung pag magpapasko, yung iba kasi ang nasa isip, busy na yung mga tao, mahina pag Pasko. Huwag po kayong maniniwala doon. Maniwala kayo sa Hindi po totoo yun. Pag naniwala ka doon, magiging totoo lang yun sa'yo. Tama. Pero alam nyo sa IM, kahit December, marami pa rin kumikita na malaki. Kasi naniniwala sila sa kabaligtaran. Nandun sila sa mas malakas ngayon kasi December. Yes. Maraming Taong may bonus. pera. Maraming So may pera. again, the battle is in your mind, mga kapatid, ha? Tama. Yun lang. Thank you, Mentor Ivy. Thank you po. Wala na ako masyadong i-add. Marami ako natutunan, mga mentors. Thank you, Mentor TJ. Maraming salamat. Mauna na po ako sa inyo. Thank Bye-bye. you po. God bless. Thank you po. Thank you, Mentor TJ. Ayan. So, ayun, nag-announce na si Mentor Liovi. I hope ilagay na po natin yan sa calendar. Diba? 2023, matatapos na yung 2023, baka wala ka pang calendar. Ilagay mo na sa calendar. Baka hindi mo nilalagay yung mga activities natin sa kalendaryo, sa notes mo. Kailangan may calendar ka, may planner ka man lang na maliit, o kaya notebook. O sabihin na natin, wala ka talagang budget, may maliit ka na notebook, lagay mo yung schedule, no? Or cellphone mo. So, para ma-remind tayo, bukas, Friday, ulitin ko, para matandaan po natin, Mega Sisel, 6 p.m. po yun, no? Wear black, dun sa McDo, Granada. Yun pa rin po, dun pa rin po. Then, sa Saturday, ayun po yung sa IBP. Sa IBP naman with Mentor TJ, no? And Mentor Liovi, at mayroong pang doktor. 'Di ba? Hako tayo doon, no? Imaginein mo, kumbaga maximize na natin kasi libre na yung venue. Mag-invite ka na lang. Dadala ka na lang ng invite. Kaysa ikaw magpa-McDo, Mentor Crystal, o bayad ka 7,000 para lang magpa-McDo ka. Invite mo si Mentor TJ, Mentor Liovi. Maki-ride na lang tayo. Dala ka na lang ng guest. Eh di pa masayihan mo na lang yung guest mo. Mag-grab na lang kayo, magsama ka ng guest mo dalawa, mag-grab ka, dala ka doon. Di ba mga mens, ang daming idea, daming way para makapag-invite. Manghatak ka na, dalin mo na. O kaya may mga kilala ka sa area, papuntahin mo na. Huwag nating sayangin yung opportunity na makakalibre ka. Diba? Mag-i-invite ka na lang, makalibre ka pa sa venue. Diba? So, tsaka alam ko libre pa food. Diba? So, yun. Diba? I-maximize na po natin. Tapos mga mentors, konting ano lang naman po ito, reminder lang. So, yung team day po natin, mga mens, as much as possible, mga mens, huwag tayong maghintayan. Pag 8:45, pasok na po agad tayo. Huwag yung mindset na 9 p.m. tsaka papasok. Ay, 9 p.m. ako papasok kasi nandun yung guest. Naghihintayan tuloy. Diba? So, pero pag 9 p.m., start na po talaga tayo. Nakakahiya po kasi, mga mens, ito lang po gusto ko lang din i-emphasize. Nakakahiya po kasi pag nandiyan na yung speaker, tsaka tayo nagpapasukan. Nakakahiya po yun kasi parang late ka. Para dun sa speaker, no, as professionalism, mas maganda pa rin po yung tayo po yung nauuna dun sa speaker. Okay po ba yon, mga mens? May masama po ba sa sinabi ko? Wala naman po, no? Para sa ikakaayos lang po lalo ng ng ating Zoom. So, tas God willing, next Thursday po ulit, team day po natin. Dahil December ngayon, magpapa-Gcash tayo after ng Zoom. Pasok kayo ha. Baka biglang dumami, no? Dahil sa Gcash. Dahil dun sa Gcash. So, pa-Gcash tayo. Ngayong mga December na Thursday para masaya, di ba? Tapos, abangan na lang natin. Yung year-end natin, nag-iisip pa kami ni Mentor Jovi. Pero, mga mentors, yung sa year-end kasi,
chosen people. Chosen people. Kaya pag napili ka, umattend ka kasi chosen people. Pinili nga lang ni Mentor Lobby, Mentor Ivy. Yung nakikita namin active. Siyempre, alam naman isasama ka sa mga bonding tapos di ka naman uma-attend ng mga team day. 'Di ba? So unfair naman sa mga uma-attend. So siyempre yun yung naaalala namin. Sabi nga ni Mentor TJ kanina, 'di ba? Yung branding. Ano yung branding mo sa team? Ikaw ba yung palaging nakikita o ikaw yung palaging wala? So, ayun yung maaalala ni Mentor Jovi at ni Mentor Ivy pagdating ng panahon, 'di ba? Ikaw yung makikinabang sa mga ideas, no? So, ayun po. And last na lang po, dalawa lang po ito. Yung una po, yung four top movers ng November, yung alam mo, kumita ka ng, check mo po dapat monitored mo talagang income mo, di ba? Ayun yung sinasabi ni Mentor, sino ba nagsabi no? Si Mentor RJ Golly Cruz, kung hindi ako nagkakamali. Di ba? Nagsiset siya ng minimum income niya na target every month. Di ba may ganun siya? So, minomonitor mo kung nai-hit mo yung target mo na minimum income mo. So, sa Stallions po kasi, syempre, start muna tayo sa, mababa muna para mas marami tayong top. So, yung mga umincome po ng 10,000 above, mag-send na po. Bigyan ko pa po kayo ng pagkakataon. Hanggang bukas na lang po ako mag-accept sa Stallions Worldwide page. Hindi ko na po kailangan nung username password, screenshot na lang po, no? Nung name, honesty policy na lang po tayo, honesty policy. Yung name mo, full name mo, screenshot mo yung full name tapos yung weekly ng November. 'Di ba? Every cut off 'yon, Tuesday to Monday. So, yung 7 to 13, 14 to 20 na November. So, i-send nyo lang po dun sa sa Stallions Worldwide page. Basta ang income mo 10 pataas, no? Para makasama ka sa top. Then, mga mentors, pilitin po natin. Kasi sabi Mentor TJ, 'di ba? Isa sa mabilis maka-influence ng tao sa social media ng tao or prospect mo, mas mabilis maka-influence result. Isa sa result 'yun. Yung ginogol mo, makapasok ka sa top. Sa Stallions, mababa pa lang 10,000 habang mababa pa lang, pumasok ka ng pumasok. Dapat every month, i-goal mo yun. Dapat every month, nasa top ako ng Stallions. Tama po ba? Ganun yung goal natin, no? Mag-give me 5 ka lang, every month, pasok ka sa Stallions, pasok ka sa Gideons. 2. Result yun. Pag pinost mo yun sa wall mo, grabe si Crystal, grabe si Mentor Wilmo, grabe si Mentor Digris, grabe si Mentor Lou, iba na yung nangyari sa kanya sa IAM, parang gusto ko na yan. Ayun yung nakaka-influence sa mga tao sa labas, mga mens. Baka yun na lang hinihintay nila, resulta mo. Diba? Kasi pwedeng post tayo ng testimony ng iba. Pero ang hinahanap kasi ng mga tao, mga mentors, ito talaga reality. Yung resulta mo, yung testimony mo. Kaya hanggat wala ka pang mga result na ganyan, gamit ka muna sa iba. Tapos testimony mo ng product. Mag-ano ka ng testimony ng product, 'di ba? So, yun po sa Stallions. Tapos, God willing po, starting January, every 5th of the month, inote nyo na po, every 5th of the month, maghihigpit na ako para disciplined na po tayo. 2024, simulan natin ng mas maganda at mas disiplinado. 2024, every 5th of the month, 11:59 PM, yan po yung deadline natin sa pagsisend ng screenshot sa top. So, kung halimbawa, nasa 10K above ang income mo pero hindi ka nag-send, pasensyahan po, hindi natin masasama sa poster. Okay po? Ganun po kasi. Kahit sa IAM, ganun din, di ba? Sa mga travel incentive, kahit na-hit mo, hindi ka nag-maintenance, hindi ka bibigyan ng incentive. Ganun po. Kaya kailangan, sa team pa lang natin, masanay na po tayo dun sa mga rules na
sinusunod natin kasi sa IA mas mahigpit po yung rules, 'di ba? Rules are rules, 'di ba? Kaya dapat mindset na tayo na palagi tayong sumusunod sa rules, sa protocol para mas organized din. Mas organized din po tayo. Then mga mentor, send na rin po mga sub-team leaders or lahat ng nandito po, mag-send na po kayo sa mga direct mentor nyo para makulate na po yung lahat po ng awardees rank up for the month of November. And kung kumita ka rin po ng 25,000 or sabihin na natin 20,000 above, so para dun sa Gideon's Top Movers naman. So, magkaiba po kasi yun eh. Iba yung sa tabulation ni Stallions tapos ni Gideons. At least, kung makapasok ka sa Gideons, di times 2 yun. Top ka rin ng Stallions for sure. Diba? So, pasok po tayo dun. Asamin nyo po. Kahit bago, kayang-kaya po makapasok. Tignan nyo yung bago kanina, diba? First 2 weeks ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. 10 Jade. Diba? Sobrang posible, basta posible sa'yo. Diba? So, ano pa ba? Yun po so far. Kung may makalimutan man ako, siguro ilagay ko na lang po sa GC. Again, palakpakan po natin yung sarili natin. Kasi isa po yan sa karakteristik ng pagiging successful na palagi ka mag-show up kahit ano man ang nararanasan mo sa buhay. Di ba? So, alam ko may mga iba dito, 'di ba? May mga pinagdadaanan pero umaate ng training. Ayun ang totoong leader, 'di ba? So, palakpakan mo 'yung sarili mo kasi pagiging brave 'yan, pagiging consistent 'yan kahit ano pa 'yung nararamdaman mo, hindi mo dinadala sa negosyo mo. So, ayun lang, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng ating Stallions Team Day. Maging consistent nawa tayo next week. Ganito ulit mga mentors. Tapos natin, kailangan po kasi nag-goal tayo eh. 'Di ba? Parang umabot po tayo ng ilan ba tayo kanina? Mentor Vanessa. Hindi ako nagkakamali. 29 po ba? 30? O, 30. Sabihin na natin nag-30 tayo. Mga mens, paabutin natin ng 50. Okay ba 'yon? Goal natin. Samahan niyo po ako. 'Di ba 30 po tayo? Magtig-isa-isa lang tayo na bago na wala dito na mapa-attend. Halimbawa, may maglalaps na 1 week, 'di ba? May bago kang leader. O kaya may mga leader ka na hindi pa nakaka-attend ng team day na wala dito. Pa-attendin natin. Okay po ba 'yon? Next week, God willing, 50 tayo. Okay? Mag-50 po tayo, mga mentors. Then, 'yon, may pa-Gcash tayo. Ano lang naman, di naman sobrang malalaki, 'di ba? So, Gcash lang para at least kahit papaano after ng training gising na gising ka kasi regarding siya sa training. 'Di ba? 500 Gcash, 500. Kung magkano yung kung ano yung mga natutunan dun sa kung sino yung nakikinig pala. Kung sino yung nakikinig, yun. Malalaman lima. Dun sa ating palaro na GCash para masaya tayo. So, ayun lang mga mentors. Maraming salamat. Again, thank you. And hello, Mentor Delor. Goodbye po. Mentor G, Mentor Mika, shout out. Mentor Oliver, Mentor Liovi, Mentor Miriam, Mentor Elizabeth, Mentor Jello, Mentor Jason, Mentor Clarabeth, Gina, Mentor Gina, Di Grace, Blue, Mentor Efren, Christina, Crystal, Wilma, and Vanessa. Mentors, thank you. Salamat po ulit sa host natin pala, Mentor Vanessa, sa paulit-ulit na pagpapaunlak. Thank you. Thank you, mentors, sa oras na binigay niyo tonight. Good night po. Nakakalamang sa mundo ito. Kung anong itinatanim natin, yun ang ating aanihin. And it's not easy, but perseverance and hard work always comes out with what you will see tonight.
an agent of hope, and I am worldwide. Naniniwala ako mismo, darating ang time, kung anong resulta ko, resulta mo na din. Yun lamang po, to God be all the glory again. This is Mentor Hannah, and I am worldwide. All the elite executives, and to God be all the glory.